kagwapo, gwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ito binigay sa akin. Nasa Hebreo 4. Basahin ko sa inyo ha. Na napili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi makamit ng pangakong ito. Makakapasok na natili pa yung pangako ng Diyos sa atin na makapasok, makapamamahinga sa piling niya. Ngunit may ngunit. Mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi makakapasok, hindi makamit ng pangakong ito. Tandaan natin yun. Kapag tulad nila napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Hindi nila, nakamtan nila yung mabuting balita pero hindi sila naniniwala. Hindi nila pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinasabi. Sa galit ko'y aking isumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sa galit ng Panginoon, hindi makapapasok o makapapahinga sa piling ko sa galit ng Panginoon. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, pagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatang ang tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw magpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Magpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapamahinga sa piling ko, sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muli siyang pagtakda ng isang araw. Nagtakda ng isang araw. Ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Kung ang mga tao nga'y nadala na ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos sapagkat ang sinumang makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa tulad ng Diyos. Magpahinga rin. Tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Tumatagos. Anuwaan doon sa tagos? Ang
hanggang sa espiritu, mula sa ating hanggang sa kaluluwa, hanggang sa espiritu, tumatagos. Pasulat yan din. Matalas kay sa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ano yung mga binabalak ng tao? Kaya talaga ng Panginoon basahin yung ating pagkatao, no? Ang buto, nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Narinig niyo to? Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lahat sa Kanya'y paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Sa Kanya tayo magsusulit. Magsusulit tayo sa Panginoon. Si Jesus ang dakilang saserdote. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumapasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Nakapasa siya sa kanyang Diyos Ama. Tayo, nakapasa kaya? Makapasa pa kaya tayo? Paano na? Paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kasi hindi siya nagpatinag, hindi siya nagpadala, hindi siya lahat ng ginawa sa sa kanyang pagsubok. Wala talaga siya, hindi siya nagkasala, wala. Kaya wala siyang kapintasan. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Kahit hindi natin kailangan, kailangan pa rin natin yan araw-araw. Kailangan man natin o hindi, kailangan natin ang Panginoon. Kaya lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Panahong kailangan natin ito. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Dahil sa mga kasalanan, mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. Tulad ko, mahina rin. Babae, ang Panginoon, marunong siyang umunawa sa atin. Dahil naranasan niya ang ating Panginoong Hesukristo, dahil naranasan niya at naging tao siya. Ginawa siyang katulad natin para maunawaan niya kung anong klaseng mga tao tayo, kung anong klaseng mga kauri niya tayo. Di nalalaman niya tuloy ang lahat. Kaya siya naging mahinahon, mabuti, napapakitunguhan ang mga mangmang at naligaw ng landas. Dapat pati yung mga naligaw ng landas, sana unawain natin ito at pakinggan. Para to sa ating lahat. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain. Hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Kung ano mo yung kasalanan natin, kasalanan ng iba, kailangan nating maghain. Ito, tinto ko dito ang Panginoon, ha? At dahil sa kanyang kahinaan, kasalanan din niya, ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Malinaw ba? Ang karangalan ng pagiging saserdote
ay hindi maaring kamtan ni numan. Ang tanging Panginoon lang ang maaring pumili ng maging saserdote dahil siya lang ang tanging nakakaalam. Kagustuhan, ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng paghirang kay Aaron. Diba? Ang Diyos talaga ang maghirang. Tulad ngayon, ako, pinili niya ako para magsalita sa inyo. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan. Totoo yan, dahil sa ibang mga kasulatan, meron ding mga ganitong version. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So, si Melchizedek din, Melchizedek, saserdote. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Kailangan nating lubusang magpakumbaba para katulad ng Panginoong Hesus. Yan ang gusto ng kaugalian ng Panginoon para sa atin. Dumalangin at lubusang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis, pagtitiyaga, pagpigil sa sarili, yung mga bunga ng Espiritu Santo, maging tapat, totoo, magtitiwala sa Panginoon, masunurin sa Panginoon, mapagpakumbaba, makatao, ayaw ng mga kaguluhan. Yan ang mga bunga ng Espiritu. Napakadami pa niyan. Yung mga nakasulat dito, yun yung mga kalimitang dapat nating unawain lagi at isabuhay. Dahil at panangan natin yan lahat, yung mga bunga ng Espiritu. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan. Ano ba mga kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis? At nang naganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas. Nararapat sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Pag sumusunod tayo sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus, maliligtas tayo pag sinundan natin yung Kanyang mga yakap. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ay, nasa 5 na. Nakalampas na pala ako. 4 and 5 na tuloy yung nabasa ko. Diba? Naniwala ba kayo doon? Ito ang linaw-linaw. Nakapaliwanag na dito. Ang liwanag, nakasulat na dito ang mga o dapat unawain natin itong lahat dahil ito'y nakasulat na kung paano tayo sumunod sa Panginoon, kahit anong paraan pa yung pagtukso sa atin, panlinlang sa atin, panghawa sa atin sa mga kasamaan, dapat tularan natin ang ating saserdoteng Panginoong Jesucristo Jesus, sila ni Melchizedek, sila ni Aaron, si Moises, lahat sila yes. Yan ang tularan natin, sila Juan, sino pa yun, maraming tinawag ng Panginoon noon, mga halimbawa niya. Sila Noe, ang dami si Job, si Daniel, ang dami nila, Ezekiel. Isa lang yung Diyos nila, isa lang ang Diyos nila, at Diyos natin na
nasa langit na hindi nakikita, yun ang dapat nating tularan. Sila yung mga ito, yung Panginoong Hesukristo na magbigay sa atin ng magpasawalang magpakailanman, buhay na walang hanggan. Dahil sa Kanya tayo dadaan. Siya ang pintuan natin bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesus. Ang ating dakilang saserdoteng katulad din ni Melchizedek. O, nakasulat yun dito. Sana naunawaan nyo. Dahil ito, ang salita ng Diyos ay tunay na mabisa. Mabisang mabisa, lalo na sa mga kalaban ng Panginoon. Pag binigkas mo to doon sa mga kalaban ng Panginoon, hihinto sila. Kaso nga lang, ang mga suwail talagang naghahanap ng lusot. Naghahanap ng makalusot lang. Kasi nga sila yung mga anti-Kristo, yung hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi naniniwala na si Kristo ay ating tagapagligtas, tagapamagitan ay ating Diyos na tagapagligtas, ang tunay nating daan. Yung hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, yan yung mga anti-Kristo. Nakasulat yan dito doon sa ginang, sa ikalawang sulat ni Pablo ay ni Juan. Nandoon yun nakasulat yung mga anti-Kristong hindi naniniwala na si Kristo Jesus ay Diyos. Nandoon yun. Sana unawain natin to. Matuto tayong magtiis. Magtiis katulad ng Panginoon natin. Nagtitiis sa atin. Nagtitiis siya sa atin. Hanggang ngayon, nagtitiis. Katulad ng magulang, nagtitiis. Pinapalaki yung mga anak. Simula nung binuntis, di ba? Ganun, nagtitiis tayo. Ganyan din dapat tayo sa ating Panginoon. Habang hanggang nagkaasawa sila, o yung asawa naman nila ang nagtitiis. Sila naman ngayon ang nagtitiis. Ganun. Anong tawag yan? Seasonal nga. Meron ng panahon-panahon. Tapos na yung mga magulang mo, kayo naman ngayon. Ganun ang pagtitiis natin. Lahat ng mga nakikita natin dito sa mundo, huwag nating tularan, huwag nating mahalin. Kaya magtiis tayo. Sundin natin ang Panginoon. Tularan natin si Kristo Jesus. Yung mga kaugaliang binigay niya, halimbawa niya para sa atin. Yun. Tapos puso tayong magtiis at mananampalataya na may pagmamahalan sa isa't isa. Dahil yan ang dapat nating kaugalian. Sumunod sa tuntunin, sa layunin ng Panginoon. Para tayo, hanggang wakas magtiis tayo. Dahil kailangan ng bawat isa sa atin yan. Mag-iibigan, mag-uunawaan. Mag-uunawaan. Kati-kati ng dito. Yun lang. Salamat po kung kayo nakikinig. Tapos na po. Ang binasa ko ay meron pa dito babala sa pagtalikod. Marami kami. Basahin ko na nga lang to. Tapusin ko na lang yung 5. Babala laban sa pagtalikod. Marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Tungkol to dun sa mga tumatalikod. Yung iba, nakapakinig na, tapos tumalikod, tapos bumalik, tumalikod, bumalik. May ganong pag-uugali. Nakinig na sila, tapos tumalikod. Katulad din ng mga ninuno natin noon. Ganon din naman sila. Kung ganon sila, ganon din tayo. Dapat putulin na natin yon. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Diba? Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan.
Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti't masama, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. Nasanay na sa pagkilala ng mabuti't masama. Meron namang matanda, alam na yung mabuti't masama, bata pa rin ang pag-iisip dahil paulit-ulit. Hindi nagbabago, di ba? Anong ay tawag doon? Bata o ano? Napakinggan na niya yung aral, pero alam na niya ang tama't mali at matanda na siya. Paulit-ulit niya pa rin ginagawa ang pagkakamali. Hindi pa siya aware, hindi pa siya gising. Wala pa sa kanyang pag-iisip. Para bang lutang pa yung ano niya. Pero alam na niya ang tama't mali. Pero gusto niya pa rin gawin. Diba? May mga ganong klaseng tao. Iba-iba klaseng tao. Kasi iba-ibang klase ng tao. Yung iba nakapakinig na, yung iba hindi pa. Kaya nga, maswerte yung hindi pa nakapakinig dahil malaya pa silang hindi nila alam ang mga tunay na katotohanan. Kaya dapat ipahayag natin to para marami ang makakaalam. Bata man o matanda. Mga nasa hustong gulang na kabataan, alam na nila ang paraan ng tama't mali. Yun, pwede na turuan. Pero yung mga baby, mga hindi pa yun kumbaga nandito, gatas pa ang kanilang mga kinakain. Gatas pa ang kanilang mga kinakain. Hindi pa yun nakakaunawa. Meron ding mga medyo teenager o medyo hindi pa nakakaunawa ng totoong pandilin lang, yung iba namang gustong-gusto talaga nila yun. Ginagawa talaga nila yun, di ba? Kaya hindi nila pinuputol. Masarap kasi magkasala para sa kanila. Kaya paulit-ulit silang gumagawa ng mga pagkakamali. Kasi nga, ginusto rin naman nila. Paulit-ulit. At paulit-ulit rin tayong magpahayag dahil ito naman ay para sa ating lahat. Seasonal nga naman. Darating na mga kasalukuyan. Nandito na tayo sa kasalukuyan at sa darating. Kaya kailangan yung mga darating, ihanda natin to para sa kanila para malaman nila ang tunay na katotohanan. Pwede mag-umpisa sa pamamahay, sa school, at sa mga nagtuturo ng mga ganito. Pag merong ingat nga lang kasi nga baka maligaw tayo ng landas at ikapapahamak pa natin ang mga iyon. Kung ano yung binigay sa ating kautusan ng Panginoon, yun ang ating tuntunin sa bawat isa sa atin. Mga tuntunin natin yun para sa ating lahat. Kaya, sumunod tayo. Dahil nasa tamang pag-iisip na tayo, hindi na tayo kumakain, kumbaga, hindi na tayo dumidede sa katulad ng bata. Matigas na pagkain ang kinakain natin, kaya nakakaunawa na tayo. Unawang-unawa na tayo sa malit tama. Sa daang matuwid at sa daang liko. Alam na natin yan. Salamat po at itong binasa ko ngayon 4 and 5. Binigay sa akin 4 lang. Nasobrahan ako sa pagbabasa. Hindi ko na malayan. Nasa 5 na pala ako. Binigay ito sa akin dati. May hinanap ako tapos dito ako dinila ng aking Holy Spirit. Nag-react siya dito sa dito sa 16. 15. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Diba? Sa Panginoong Hesus, tinukso talaga siya ng husto. Ilang araw yun, tinukso siya. Ang diablo, grabe. Grabe magtukso. Kinaya niya ang lahat ng mga pagsubok.
Kaya rin yan natin. Harinawa, makayanan nating lahat. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon, sa trono ng Panginoon. Yan ang ating tuntunin. Mananampalataya tayo na may pagmamahal, pag-ibig sa isa't isa at magkaroon ng pag-asa na magbago na tayong lahat. Hari naman, hindi pa tayo nahuli, no? Hindi pa tayo nahuli, yes. Magbago na tayo dahil ililigtas tayo, no? May mensahe yung Panginoon. Nabago na naman sa akin. Yung kahapon. Ngunit, tinalikdan nila ako. At hindi ko sila ililigtas. Dumulog man sila, hindi ko sila ililigtas. Nasa hukom yun. Kahapon, nung isang araw yata binigay sa akin. Kahapon. At ang pagliligtas ng Panginoon, isa-isa, bawat isa sa atin. Kung nagkamali tayo, bawat isa sa atin. Kung ano yung mga nagawa natin pagkakamali, tayo, bawat isa sa atin, yun ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi yung pamilya-pamilya, hindi. Bawat isa sa atin. Anong ginawa mo? Yun, nagbabayad ka. Alam na hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbago. Ikaw. Ikaw, nakikinig ka ba? Sana nga, magbago na. Magbago na tayong lahat para yan sa ikaayos nating lahat. Pagkakasundo-sundo, pagkakaisa. Yan ang gusto ng Panginoon. Bago siya maghari. Magkaisa muna tayong lahat. Pagkakasundo, mag-iibigan, magtulungan, mananampalataya, mapagpakumbaba, maging tapat, totoo, tiwala sa Panginoon na may pagmamahal sa kapwa. Mahal mo ba yung kapwa mo? Kung hindi mo mahal, hayaan mo siya. Kung ayaw naman niyang sumunod, hayaan mo nga siya. Hindi mo na yun kasalanan dahil yung iba nakakarinig na. Tapos, yun lang mga amigo-miga. Salamat po mga gwapo-gwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensahe. Ng mensaheng ito, lumampas ako. Dito lang sa 4 binigay sa akin. Hindi nagpakita yung aking ngayon. Sa iba ang mensaheng binigay niya sa akin. Para dito ako niya dadalhin. Secret. Secret yan. Salamat po sa inyo mga amigo-miga. May pinakita sa akin, hindi ko pa magawa-gawa. Gagawin ko muna yun bago ko sabihin. Salamat po sa ulitin. Naway magkaroon tayo ng kapayapaan at sumasa atin nawa ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. At sana mabiyayaan tayong lahat ng mabuting bagong espiritu, bagong puso para tayong lahat ay maging masunurin sa Panginoon dahil yan ang pangako niya sa atin. Yan na yung mga tatak na iuukit at ipipinta sa ating isip at puso. Yun yung mga tatak na ibibigay niya sa atin. Sana matanggap natin lahat ang mga yan. Salamat po. God bless everyone.